Buntis ako, Rafael. Nalaglag halos ang baso mula sa kamay ni Lara nang marinig niya ang tinig na yon mula sa sala. Malakas, matinis, parang kidlat na pumulupot sa buong mansyon. Saglit siyang napatigil, hawak ang pitsel ng tubig, habang ang mga tunog ng pinto ang binuksan at ang biglang pananahimik ng mga kasambahay ay unti-unting nagpapangatog sa dibdib niya. Hindi dapat siya makinig. Pero paano? Ang boses ay kayang punuin ang buong bahay. Dahan-dahan siyang lumapit sa bungad ng kusina, maingat na hindi mag-ingay. Doon, sa sala, nakita niya si Sir Rafael. Nakapambahay lang pero halatang tensyonado, nakaharap sa isang babaeng nakaupo sa sofa. Isang babaeng hindi karaniwang bisita, maputi, matangkad, naka-bodycon na beige, at ang pinakamapansin, ang malaking tiyan sa ilalim ng tela. Si Isabela. 6 na buwan na. Dagdag pa ng babae, hinihimas-himas ang tiyan na parang tropeo. At ngayong gabi, Rafael, kailangan nating mag-usap. Parang may humigop ng hangin mula sa dibdib ni Lara. 6 na buwan? Pero matagal nang hiwalay ang dalawa. Mas matagal pa sa 6 na buwan. Umiwas siya ng tingin. Hindi niya buhay ito. Kasambahay lang siya. Pero iba ang pakiramdam niya ngayon. Mabigat. Parang may bagyong paparating. Kung pupunta ka rito para maningil, Isabela, malamig na sabi ni Rafael, sabihin mo na. Bahagyang natawa si Isabela. Hindi ako naniningil. Gusto ko lang ng settlement. 5 milyon. $5 million para sa batang ito. Nanigas ang batok ni Lara. 5 milyon? Isang halagang hindi niya ma-imagine kahit sa panaginip. Ilang bahay sa probinsya ang pwedeng bilhin noon? Ilang buhay ang pwedeng iligtas? Inilapag niya ang pitsel sa mesa ng maingat. Sir, Ma'am, tubig po. Bulong niya, hindi tumitingin. Pero ramdam niya ang tingin ni Isabela. Matulis, mapanuri, parang may binabasang hindi maganda mula ulo hanggang paa. Bagong kasambahay? Tanong ni Isabela, may halong pangmamaliit. Hindi bago. Sagot agad ni Rafael. Si Lara, maaasahan. At doon unang kumurap ang puso ni Lara. Maaasahan. Hindi siya sanay sa papuri, lalo na mula kay Rafael. Ngunit ngumiti lang si Isabela. Isang nangiting hindi abot mata. We'll see. Nagbalik si Lara sa kusina para magtimpla ng kape, pero nanginginig ang kamay niya habang hinahalo ang tubig. Sa bawat tunog ng kutsarita, naririnig niya ang boses ni Isabela sa sala. Kung ayaw mong lumabas sa media ang katotohanan, 5 milyon ang kailangan natin. Muling sumikip ang dibdib ni Lara. Hindi mo problema, Lara. Bulong niya. Trabaho mo lang. Ngunit kahit pilit niya, hindi mawala ang kakaibang kutob. Lalo na nang maalala niya. Ilang minuto bago pumasok, nakita niyang si Isabela ay naglalakad na nakastiletos. Walang kahirap-hirap, ni hindi man lang nag-iingat sa tiyan. Kanina rin, parang nakasinghot siya ng alak mula rito. Hindi mukhang buntis. Mang Romeo, tawag niya nang makita ang matandang driver sa pinto ng kusina. Narinig niyo po? Lahat kami, buntong hininga nito. Mag-ingat ka, Hija. Kapag may kaguluhan sa amo, kadalasan kasambahay ang nasasabit. Tumanggo siya, kahit hindi mabawasan ang kabog ng puso niya. Inilagay niya ang kape sa tray at naglakad muli papuntang sala. Habang papalapit, rinig niya ang patuloy na salita ng dalawa. DNA test, Isabela. Giit ni Rafael. Kulang pa ba ang sinabi ko? Hindi mo na ba ako pinagkakatiwalaan? Balik ng babae. Pagdating ni Lara, sumabat ang katahimikan. Inilapag niya ang kape. Pero sa sandaling tumayo siya, naramdaman niya ang presensya ni Isabela sa likuran. Dahan-dahang nilingon siya ng babae. Lara, tama. Tanong niya, ngiting manipis. Oo po, ma'am. Lumapit si Isabela ng isang hakbang. Naamoy ni Lara ang pabango nitong mahal na may halong alak. Sa mga ganitong sitwasyon, bulong ni Isabela, mahalaga ang saksi.
Hindi gumalaw si Lara. Isang salita mo lang. Dagdag pa nito, malumanay pero nakakatakot. Pwede kang magligtas. O pwedeng ikaw ang maging susunod na sisirain. Napahigpit ang hawak ni Lara sa tray. Ramdam niyang hindi lang pagbubuntis ang dala ni Isabela. May dala itong bagyong kayang gumiba sa lahat ng tao sa bahay na ito, lalo na sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Rafael nang umalis si Isabela at Lara sa sala. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng malaking living room. Tahimik ang buong mansyon, pero sa loob niya parang may kumakalabog na kulog na hindi mapakali. Sa mesa, nakatiwangwang ang 2 tasang kape, malamig na, hindi man lang nayakap ng labininuman. 5 milyon, 6 na buwan na buntis, scandal. Mga salitang umiikot sa isip niya paulit-ulit, parang sirang plaka. Huminga siya ng malalim, pinisilang tulay ng ilong, at saka sumenyas kay Mang Romeo. Sabihin mo kay Attorney Vergara, puntahan niya ako dito sa bahay. Ngayon na, maikli niyang utos. Opo, sir, sagot ng driver, agad tumakbo palabas. Makalipas ang halos 1 oras, nasa opisina na siya sa 2 palapag ng mansyon. 1 kwartong puno ng libro, mga frame, at mga modelong gusali ng mga proyekto niya. Pero ngayong gabi, para sa kanya, parang kulungan iyon. Nakaharap siya sa malaking bintana. Tanaw ang mga ilaw ng lungsod. Sa likod niya, naroon na si Attorney Vergara. Nakaupo. May hawak na folder. So buntis daw si Ma'am Isabela, sabi ng abogado. Diretso, walang paligoy-ligoy. Yun ang sinasabi niya. Malamig na tugon ni Rafael, hindi pa rin lumilingon. 6 na buwan. Gusto ng settlement $5 million. Tumigil si Ati sa pagbukas ng folder, tumingin sa likod ng ulo ni Rafael. At ano ang gusto mong gawin, sir? Tanong niya. Sumang-ayon o mag-imbestiga? Sa wakas, humarap si Rafael. Kita sa mukha niya ang puyat, ang pangungulimlim ng mata. Kung lumabas ito sa media, tapos may bata talaga, napahawak siya sa dibdib. Hindi ko kakayanin na masabihang iniwan ko na naman ang anak ko. Sandaling natahimik si Attorney. Pero kung hindi totoo ang bata, balik nito, mahinahon. Kung ito ay paraan lang para kumuhang pera sa'yo, 5 milyon, sir. Hindi iyon barya. Napapikit si Rafael. Sa gilid ng isip niya, muling bumalik ang eksenang matagal na niyang tinanataboy. Si Isabela, umiiyak sa ospital, dugo sa kama, mga sigaw ng magulang nito, at ang salitang wala kang kwentang asawa na paulit-ulit na tumatama sa kanya. I lost a child once, pabulong niyang sabi. Kung totoo to, hindi ko na kayang ulitin. Naalala ko po, sagot ni Attorney. Pero hindi ibig sabihin noon na wala ka ng karapatang magduda ngayon. Umupo si Rafael sa gilid ng mesa, parang biglang nawalan ng lakas. Anong options ko? Tanong niya, napapabuntong hininga. Ito ang totoo. Sir, paliwanag ni Attorney, kung pumayag ka agad sa settlement na walang malinaw na medical basis, pwede kang maging biktima ng panloloko. At kung malaman ng board na naglabas ka ng 5 milyon, para sa isang kasunduan na walang sapat na basihan, hindi maganda ang tingin. Kung humingi naman ako ng DNA test bago siya manganak, tanong niya. Magagalit siya, sagot ng abogado. Pwede siyang pumunta sa media, sabihing ayaw mong panindigan ng anak mo. Pwede din niyang gamitin yon laban sa'yo. Parang lalo pang sumikip ang mundo ni Rafael. So talo ako kahit anong piliin ko? Mapait niyang tanong. Ngumiti si Attorney ng bahagya. Hindi naman, pero kailangan mo ng katotohanan, medical records, timeline, at tumigil siya sandali. Tila nag-iisip, mga taong nakakakita ng lahat sa bahay na ito. Sumagi sa isip ni Rafael ang mukha ni Lara. Tahimik, maaasahan, laging naroon sa likod ng eksena, pero matalas ang mata. Kita yon sa kung paano siya gumalaw, kung paanong alam niya kung kailan lalapit at kailan lalayo. She was here kanina, bulong niya.
Narinig niya siguro lahat. Tumango si Atome. Kasambahay. Mas nakikita nila ang totoo kaysa mga abogado, minsan. Napangiwi si Rafael. Ayokong idamay sila sa gulong ito. Sir, mahinang sagot ni Ate. Nadadamay ang mga kasambahay kahit ayaw nila. Wala silang laban kung hindi mo sila kakampihan. Tumahimik ang opisina. Sa labas ng bintana, umuulan na pala. Dahan-dahang dumadampi ang mga patak sa salamin. Parang paalala kung ilang beses nang binura ng oras ang mga sugat na hindi naman talaga gumaling. May kailangan ka pang malaman, sir, dagdag ni attorney. Kung maglalabas ka ng 5 milyon, hindi lang yan tungkol sa pera. Ipinapadala mo rin ang mensahe na pwedeng gamitin ng kahit sinong ex ang pangalan mo, ang kumpanya mo, at ang takot mo para lang pagkakitaan ka. Napayuko si Rafael. Hindi lang ito tungkol sa anak. Hindi lang ito tungkol sa Isabela. Tungkol din ito sa kung anong klaseng lalaki ang pipiliin niyang maging ngayon. Gusto kong malaman ang totoo. Sa wakas ay mariin niyang sabi, kahit masakit, kailangan ko. Tumango si Atroy. Kung ganoon, magsisimula tayo sa medikal, sa records, sa timeline, at tumingin ito sa pinto. Sa mga matang nakakita, lalo na kay Lara. Napakuyom ang kamao ni Rafael. Hindi niya alam kung bakit, pero habang iniisip niya ang pangalan ni Lara, isang bagay ang kumislot sa dibdib niya. Hindi lang bilang amo, kundi bilang isang lalaki na pagod na sa kasinungalingan at ayaw nang mawalan ng iisang taong maaasahan pa niya. At sa labas ng opisina, sa dulo ng pasilyo, hindi niya alam na may isang pares ng mata na nakarinig. Sa huling linya ni attorney pangalan niya ang nabanggit. At mula sa gabing iyon, alam ni Lara na hindi na siya simpleng kasambahay lang sa gulong ito. Tahimik ang buong mansyon kinabukasan. Pero hindi iyon tahimik na normal. Ibang klase. Malamig. Mapanlin lang. Para bang may matang nakamasid sa bawat hakbang niya. Habang naglalampaso si Lara sa hallway, biglang sumulpot si Isabela sa tapat niya. Naka-bathrobe? Naka-makeup kahit umaga pa, at nakangiting-ngiti na parang pusa na nakahuli ng ibon. Good morning, sabi nito. Sing sarap ng nangiti, pero sing talim ng kutsilyo. Good morning po, ma'am, sagot ni Lara, medyo yumuko. I need you to clean my room later. May mga gamit akong importante. Lumingon ito sandali at idinagdag. And Lara, be careful. Maselan ako ngayon at tumalikod na parang reyna. Napakapit si Lara sa mop. May malamig na dumaloy sa gulugod niya. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya may paparating na masama. Hindi iyon selos, hindi inggit, takot. Yung takot ng isang taong minsan nang nasunog sa kasinungalingan ng mayaman. Pagdating niya sa kwarto ni Isabela, kumatok siya ng mahinahon. Tuloy! Sigaw ng babae. Pagpasok niya, amoy agad niya ang pabango. Matapang, mahal, nakakabitin sa ilong. Nakakalat ang mga gamit ni Isabela sa kama. Alahas, makeup, 2 kahon ng mamahaling relo. At doon niya unang napansin, isang pulseras, diamond bracelet, kumikinang sa ibabaw ng bedsheet. Sa saan ko po uunahin, ma'am? Tanong ni Lara. Doon sa vanity, sagot ni Isabela. Sabay suklay sa buhok niya sa harap ng salamin. Ayusin mo lahat. Lahat, ha? Sumunod si Lara. Maingat niyang inayos ang mga lipstick, foundation, powder. Tinitiyak niyang hindi niya natatamaan ang mga alahas. Pero napansin niyang hindi gumagalaw si Isabela. Nakatingin sa kanya sa salamin. Tinititigan siya. Pinagmamasdan. At bigla, parang wala lang. Tumayo si Isabela, lumapit sa kama, at nawala ang bracelet. Wala na sa kama, wala sa mesa, wala sa sahig. Nag-freeze si Lara. Kinabahan siya. Pero nagpatuloy sa pag-aayos, pilit nagtatapang-tapangan. Ilang minuto lang ang lumipas, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Isabela.
Where is my bracelet? Napasubsob si Lara sa gulat. Tumakbo si Isabela pabalik sa vanity. Humahalukay sa mga gamit. Nagbubukas ng drawer. Nagtatapon ng mga kahon. Anong ginawa mo sa alahas ko? Sigaw nito. Halos sumabog ang ugat sa leeg. Ma'am, hindi ko po. Huwag mo kong gawing tanga. Sabay talon nito papalapit. Hawak ang braso ni Lara. Nandito ang bracelet nang pumasok ka. Nagbulungan ang ibang kasambahay mula sa pinto. Oh my God! Sino na naman ang magnanakaw? Hindi ba't may record siya dati? Di ba may issue siya sa dati niyang pinagsilbihan? Tumusok ang mga salita sa puso ni Lara. Parang karayom. Pakiramdam niya bumalik siya sa araw na yon. Ang araw na itinapon siya sa labas ng bahay, sinisigawan ng among dati, walang nagtanong kung totoo o hindi. Hindi niya makalimutan ang mukha ng nanay niya nang malaman yon. Ma'am, hindi ko po kinuha. Kahit kailan, hindi ko po gagawin yon. Nanginginig niyang sabi. Pero parang wala nang naririnig si Isabela. Nagtaas ito ng isang ngiti. Iba. Masama. Mang Romeo, sigaw niya. Hanapin ang pulseras sa mga kwarto, lalo na sa kwarto ni Lara. Parang sinaksak si Lara. Ma'am, please. Kung malinis ka, malamig na putol ni Isabela. Wala kang dapat ikatakot, hindi ba? 2 minuto lang ang lumipas bago narinig ni Lara ang boses ni Mang Romeo mula sa koridor. Ma'am Isabela, na andito po ang pulseras. Nanlamig ang buong katawan ni Lara. Saan? Sigaw yon ni Isabela. Mataas, masaya, parang sabik. Sa drawer po, ng kwarto ni Lara. Parang nabingi si Lara. Nayuko siya. Hindi dahil guilty, kundi dahil masakit. Masakit na parang inuulit ang isang bangungot na akala niyang tapos na. Lumapit si Isabela. Halos idikit ang mukha niya sa mukha ni Lara. Oh, Lara! Bulong nito. Puno ng panalo. Mukhang hindi ka pala maaasahan. Pagdating ni Rafael, ilang minuto ang nakalipas. Mahigpit ang panga nito. Lara, malamig niyang sabi, hindi ko inaasahan ito sa'yo. At doon dumating ang pinakamalakas na dagok. Inabot ng head butler ang papel ng termination. Pirmahan mo. Tumulo ang luha ni Lara kahit pilit niyang pinipigil. Hindi dahil natatakot siya mawalan ng trabaho, kundi dahil muli na naman siyang pinaniwalaang magnanakaw. At sa gilid ng mata niya, nakita niyang si Isabela. Nakangiting parang nakahanap ng bagong laruan. Basa ang mga mata ni Lara, pero tuyo ang lalamunan niya habang naglalakad palabas ng mansyon, hawak ang maliit niyang maleta. Sa dami ng beses niyang inikot ang bahay na yon bilang kasambahay, ngayon, bawat hakbang ay parang tinutulak siya palayo sa isang buhay na unti-unti niyang minahal. Umuulan. Hindi malakas, pero sapat para basain ang buhok at damit niya. Sapat para gawing mabigat ang bawat hinga. Lara! Napalingon siya. Si Mang Romeo, nakasilong sa may bubong, hawak ang payong, nakatingin sa kanya ng may awa. Ano bang nangyari, Hija? Kilala kita. Alam kong hindi mo gagawin yon. Napangiti siya mapait. Pero hindi yon ang paniniwala ni Ma'am Isabela. Sagot niya, mahina. Nanginginig ang boses. Ni Sir Rafael? Tanong ni Mang Romeo. Napahigpit ang hawak ni Lara sa suitcase. Hindi na po siya nagsalita. Bulong niya. Parang naniniwala siya. Suminghot si Lara at saglit niyang tinakpan ang bibig niya para pigilan ang paghikbi. Hindi niya alam kung bakit mas masakit na si Rafael ang hindi nagtanggol sa kanya. Siguro dahil sa loob ng ilang taon, naging tahimik niyang hangad na mapansin siya nito kahit bilang empleyado lamang. Lara, mahinang sabi ni Mang Romeo, mag-ingat ka. Hindi to ordinaryong babae si Ma'am Isabela. Matalimang isip. Kapag gusto niyang manira, hindi siya tumitigil. Tumango si Lara. Alam ko po. Naglakad na siya palabas ng village. Dinala ng ulan ang mga luha niya, kaya hindi malaman kung alin ang ulan at alin ang sakit.
Pagdating sa highway, sumakay siya ng jeepney. Pinikit niya ang mga mata pero hindi niya magawang magpahinga. Pabalik-balik sa isip niya ang tagpo. Ang bracelet sa drawer, ang mga bulong ng kasambahay, ang ngiti ni Isabela, ang katahimikan ni Rafael, parang mga tinig na nagpapalitam. Magnanakaw. Hindi ka maaasahan. Walang maniniwala sa'yo. Minsan talaga. Bulong ng isa pang pasahero, napatingin sa ulan. Kapag mayamang babae ang kaaway mo, tapos ka. Napatigil si Lara, hindi kasama sa usapan, pero ang linya ay parang tinamaan ng puso niya. Dumilat siya at tiningnan ang pasahero. Babaeng nakapayong, kulay abo ang buhok, mukhang pagod sa buhay. Kahit hindi totoo, Hija, patuloy nito. Kung sila ang nagsabi, sila ang paniniwalaan. Dahan-dahang bumukas ang isip ni Lara. Tama, lagi iyon ang nangyayari. Pero, hindi niya kailangan manatiling tahimik. Hindi na ngayon. Kanda ko, pag-uwi niya sa inuupahang maliit na kwarto sa Maynila. Basa ang buong sahig dahil tumutulo ang bubong, pero wala na siyang lakas para ayusin yon. Tumabi siya sa kama, nakatulog saglit, pero nagising sa text ng kaibigang nurse, si Mira. Lara, may nakita ko kanina sa klinik. Hindi ko alam kung related sa trabaho mo, pero nakita ko si Isabela dito. Parang walang buntis na itsura. Napataas ang balikat ni Lara. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Klinik? Si Isabela? Hindi buntis ang kilos? Parang may dumugtong na piraso ng puzzle sa utak niya. Saan klinik? Mabilis niyang reply. Ilang segundo lang, nag-pop ang sagot. Evergreen Women's Clinic, yung malapit sa Lumina Mall. Tumayo si Lara, humugot ng malalim na hininga. Kung tama ang hinala niya, hindi siya basta sinisiraan upang paalisin. May mas malaki, mas malalim. Isabela, buntis nga ba? O isang palabas lang ito? Kinabukasan, walang payong si Lara, pero lumabas siya ng bahay. Basa man, nilakad niya ang 3 kanto papunta sa Evergreen Clinic. Pagdating niya doon, amoy alcohol. May receptionist na nakatingin sa kanya ng masama. Miss, appointment mo? Wala po, sagot niya. May hahanapin lang ako. Records? Hindi pwede. Ngumiti si Lara ng mahina, desperado. Kaibigan ko po ang isang nurse dito. Sandali lang po. Binuksan niya ang cellphone. Tinext si Mira. Ilang minuto, lumabas ang kaibigan niya. Naka-uniform. Kinabahan. Lara, bakit ka nandito? Mapapahamak ka. Nakita mo ba siya talaga? Si Isabela? Bulong ni Lara, mahigpit ang hawak sa braso nito. Tumango si Mira. Oo, hindi siya mukhang buntis. Wala man lang hilo. Nag-high heels. At huminto siya sandali. May kasama siyang doktor na kilalang gumagawa ng fake reports kapag may bayad. Parang may pumutok sa ulo ni Lara. Fake. Reports. Fake. Pregnancy? Napalunok siya. Huwag kang pumasok sa gulo na to, Lara. Bilin ni Mira, kinakabahan. Delikado? Pero hindi na siya nakinig. Hindi na siya takot. Hindi na siya papayag na muling masira ang pangalan niya dahil sa kasinungalingan ng mayayaman. Kung ito ang paraan para patunayan ang sarili niya, handa siyang sumugal. Hindi pa rin humuhupa ang kabog ng dibdib ni Lara habang nakatayo siya sa hallway ng Evergreen Women's Clinic. Puting-puti ang dingding, malamig ang aircon, pero pawis na pawis ang palad niya. Para siyang batang nasa maling lugar, pero alam niyang wala siyang pipiliin, kundi ang manatili. Lumapit si Mira, hawak ang clipboard, kinakabahan. Lara, huli kitang pinayagan dito. Hindi ko dapat to ginagawa. Bulong ng kaibigan niya. Kung mahuli tayo, hinding-hindi ko hahayaang masira ulit ang pangalan ko. Putol ni Lara, mahina pero matatag. Mira, kailangan ko ng totoo. Napabuntong hininga si Mira. Tumingin sa paligid at sininyasan siyang sumunod sa isang maliit na pintuang may karatulang staff only.
Pagpasok nila, amoy alcohol at toner ang sumalubong. May mga filing cabinet, mga computer at isang printer na may mga papel na naglalabas ng ultrasound images. Dito dumadaan ang lahat ng records, bulong ni Mira. Pero walang madaling access. Encrypted ang system. Pero may nakita ka, di ba? Tanong ni Lara. Halos pabulong pero puno ng pananabik. May pagkakaiba? May kakaiba kay Isabela? Tumingin si Mira diretso sa kanya. May halong takot sa mata. Lara, hindi siya dumaan sa OB check-up. Sa cosmetic OB siya pumunta. Alam mo yon? Mga gumagawa ng belly prosthetics, mga fake bump para sa photoshoot, mga influencer pregnancy package. Nanlamig ang kalamnan ni Lara. Prosthetic? Belly? Silicone? Tumango si Mira. Oo, pero hindi natin yan makukuha bilang proof. Hindi sila tanga. Cash ang bayad, walang digital trail. Huminto si Mira sandali. Pero may nakita akong isang ultrasound image sa system at may pangalan doon na kilala ko. Kanino? Tanong ni Lara. Nag-aalab na ang dibdib. Tumitig si Mira sa kanya, malalim. Kapatid mo. Napatigil si Lara. Nanlaki ang mata. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Aalin? Si Laika? Bumilis ang hinga niya. Mira, siguradong sigurado ka? Kinuha ni Mira ang isang folder at lumapit sa computer. Mabilis nitong tinipa ang ilang command. Tumingin sa paligid para siguraduhing walang CCTV at binuksan ang isang PDF file. Sa screen, nandoon ang ultrasound. Nakasulat ang pangalan. Laika Della Vega, 06 months, fetal scan, Evergreen Clinic. Parang gumuho ang mundo ni Lara. Hindi pwede yan, bulong niya. Si Laika, nawalan siya ng anak noon. Hindi niya na ipinagpatuloy ang check-up dahil wala na ang bata. Tumulo ang luha niya, hindi niya naiwasan. Lara, tingnan mo to. Ini-zoom ni Mira ang imahe. Magkasing-kasing pareho. Kung ano ang ipinakita ni Isabela kay Rafael na 6-month ultrasound, iyon din ang nasa file ni Lika. Parehong format, parehong anggulo, parehong sukat ng fetus. Iisang imahe, magkaibang pangalan. Pero higit sa lahat, pinalitan ng pangalan ni Lika ng pangalan ni Isabela sa fake na kopya. Napatakip sa bibig si Lara. Mira, ginagamit niya ang pangalan ng kapatid ko? Ang anak ng kapatid ko na nawala? Oo, sagot ni Mira. At kapatid mo ang orihinal na pasyente dito, hindi si Isabela. Humigpit ang dibdib ni Lara. Naramdaman niya ang sakit sa puso niya. Sakit dahil sa pang-aabuso, sa kawalan ng respeto, sa pagsasamantala ni Isabela sa trahedya ng kapatid niya. Hindi lang niya ako sinira. Nanginginig ang boses ni Lara. Ginamit niya ang anak ng kapatid ko para makakuha ng 5 milyon. Tumulo ang luha niya ng tahimik. Pero hindi ito luha ng kahinaan. Ito'y luha ng determinasyon. Teka, sabi bigla ni Mira. May isa pang bagay. Hinila nito ang drawer at naglabas ng maliit na notebook, logbook ng appointment. Pinuklat niya at tinuro ang isang entry. Almeida, consultation. Cash. No record handled by Dr. Ignacio. Si Dr. Ignacio ang OB na kilalang gumagawa ng fake pregnancy packages. Paliwanag ni Mira. Sa entertainment industry madalas, pero minsan, sa mga gustong magsinungaling para sa pera. Kinuyom ni Lara ang kamao. Nasaan siya? Tingnan natin sa room niya, sabi ni Mira. Kahit obvious na takot siya. Lumabas sila ng staff room. Dahan-dahang tumungo sa isang dulo ng hallway. Bawat hakbang, pumigat ang hangin. Parang bawat pintong madaanan nila ay nagbubulong ng babala. Pagsilip nila sa pinto, nandoon si Dr. Ignacio. Matangkad, naka-scrub suit, may hawak na sobre na puno ng cash. At kaharap niya, si Isabela. Walang pagod, walang hilo, walang iniingatan sa tiyan. Nakasuot ng fitted dress na hindi bagay sa buntis.
at nakatingin sa doktor na parang boss. Mira at Lara nagtago sa gilid ng dingding. Narinig nila ng malinaw ang usapan. "Doc, siguraduhin mo na walang trace ha," sabi ni Isabela. Malamig ang tono. "I want the settlement clean." "Walang problema," sagot ng doktor. "Nagawa ko na noon. Gagawin ko ulit. Basta may cash." Tumaas ang tingin ni Lara. Parang sasabog ang puso niya. Kung pwede lang niyang sugurin si Isabela, ginawa na niya. Pero hindi ngayon. Hindi pa. Nakinig pa sila. "Nasa akin ang fake reports at ultrasound," dagdag ni Isabela. "Kapag nakuha ko na ang 5 milyon, wala nang makakakita ng original." Napasinghap si Lara. Fake reports, babaeng hindi buntis, pera, panloloko. At higit sa lahat, ginamit ang pangalan ng kapatid niya na nawalan ng anak. Hindi na kontrolado ni Lara ang tibok ng puso niya. Nanginginig ang buong katawan niya, hindi sa takot, kundi sa matinding galit at pagkasuklam. Tumalikod si Isabela at naghanda ng lumabas. Lara halos bumitaw sa pader, desperadong huminga ng tahimik. Kapag nakita siya ni Isabela dito, patay siya. Pero sa huling segundo, bago tuluyang lumabas si Isabela sa hallway, sinabi nito sa doktor, "Kapag may manggulo, lalo na yung kasambahay na si Lara, ako na ang bahala sa kanya." Para siyang sinampal. Nang makaalis na si Isabela at ang doktor, huminga ng malalim si Lara. "Kailangan ko tumakuha. Kailangan ko ng proof," sabi niya. Namumugto ang mata, pero matatag. "Lara, delikado," huni ni Mira. "Hindi mo kilala ang mga taong yan. Kung kaya nilang gumawa ng ganito, mas kaya ko." Putol niya, marahan pero matibay. "Kung sila ang may pera, ako ang may katotohanan." Ngumiti si Mira, bahagya, parang nagdadalawang isip pero naniwala sa kaibigan niya. "Sige," bulong niya. "Tutulungan kita." At doon, sa gitna ng malamig na klinika, may 2 babaeng nagkasundo sa isang bagay. Ilalabas nila ang katotohanan, even if it means going against a millionaire and a corrupt doctor. Para kay Lara, hindi na ito tungkol sa trabaho, hindi na tungkol sa pangalan niya. Ito ay para kay Laika, para sa anak na nawala, at para sa hustisyang matagal nang ipinagkakait sa mahihirap katulad nila. Tahimik ang buong mansyon bago magdilim. Nakaupo si Rafael sa opisina niya. Ang parehong lugar kung saan halos gumuhom ang mundo niya noong sinabi ni Isabela na buntis siya. Pero ngayong gabi, iba ang pakiramdam. Para siyang binabalot ng alon ng mga tanong na ayaw tumigil. Nasa mesa niya ang isang envelope. Ang medical reports na ibinigay ni Isabela. Nakalatag iyon sa harap niya at hindi siya mapakali habang hinihimas ang papel. "Sir?" Napatingin siya sa pintuan. Nandoon si Mang Romeo, may hawak na tray ng kape. "Ilalapag ko lang po." Tumango si Rafael, pero nanatili ang mga mata niya sa envelope. Hindi nakatiis si Mang Romeo. "Sir, tungkol ba yan kay Ma'am Isabela?" Hindi agad sumagot si Rafael. Parang may unti-unting sumisira sa katahimikang nakasanayan niya. "Romeo," unti-unti niyang tanong. "Noong araw na nawala ang bracelet, ikaw ang nakakita, di ba? Napakamot ng batok ang matanda." "Oo po, sir. Nakita ko sa drawer ni Lara." "Pero nakita mo ba kung paano napunta roon?" Umiling si Mang Romeo. "Hindi ko po alam kung paano nakarating doon, sir. Pero, sir," nag-aatubili ito. "Kilala ko si Lara. Hindi siya ganon. Ni minsan, ni isang beses, hindi ko nakita siyang nagbulsa kahit isang candy." Tumigil ang paghinga ni Rafael sandali. Parang may matalim na karayom na tumusok sa dibdib niya. "Bakit hindi mo sinabi yan noon?" Tanong niya, mahina pero mabigat. Dahil sobrang galit po kayo noon," sagot ni Mang Romeo. "At si Ma'am Isabela, parang alam niya talaga ang ginagawa niya. Sir, patawarin niyo ako. Natakot din ako."
Napatingin si Rafael sa bintana. May biglang kirot sa puso niya. Hindi dahil sa bracelet, kundi dahil sa mga salita ni Romeo. Kilala ko si Lara. Ako ba? Kilala ko siya? O nakinig lang ako sa taong matagal ko nang hindi kilala? Paglabas ni Mang Romeo, nanatili si Rafael sa katahimikan. Kinuha niya ang medical record. Binasa. Paulit-ulit. Binalik. Binasa ulit. Habang tumatagal, mas lalo siyang nakakakita ng mga hindi tugma. Una, ang OB signature. Parang signature stamp. Hindi gaya ng tunay na doctors na nakilala niya sa negosyo. Pangalawa, ang due date. Kung 6 na buwan na, bakit walang kahit isang follow-up record bago ang araw na ipinakita sa kanya? Pangatlo, ang amoy ng pabango ni Isabela noong araw na nagpunta siya. Hindi niya maipaliwanag, pero isang buntis na 6 na buwan ay hindi makakasuot ng ganong kasikip na damit. At hindi maglalakad ng naka-stiletto heels. Hindi ito simpleng gut feeling. Ito ay logic. Ito ay karanasan. Ito ay pagiging negosyante na sanay sa taong marunong magsinungaling. At biglang sumulpot sa isip niya ang imahe ni Lara. Nanginginig, umiiyak, hawak ang termination paper. Bakit ako nagpadala agad? Bakit hindi ko siya trinato, katulad ng pagtrato ko sa mga tao kong tapat sa akin? Napapikit si Rafael, napahawak sa mukha. Galit. Sa sarili. Isang oras ang lumipas bago niya naramdaman ang presensya sa pinto. Si Isabela. Nakadamit ng mamahaling silk dress, nakangiti ng malumanay, pero may kakaibang lamig sa ngiti niya. "Baby," sabi niya. Lumapit at hinawakan ang balikat niya. "You're still working? Baka napapagod ka na." Hindi sumagot si Rafael. Umupo si Isabela sa sofa, tumingin sa envelope sa mesa. "Oh, you're reviewing my reports again." Ngumiti siya, pero bakas ang takot sa mga mata. "Bakit naman? Hindi ka ba satisfied?" Tiningnan siya ni Rafael, diretso, walang takas. "Isabela, may tanong ako." "Anything." Mabilis niyang sagot. "Bakit wala tayong OB appointment? Bakit puro papel lang?" Huminto si Isabela, napakurap. "Rafael, ayaw ko ng stress. Ayaw ko ng media. Ayaw ko ng paparazzi." "Hindi iyon ang tanong." Putol niya, malamig. "Ang tanong, bakit wala man lang tayong isang ultrasound na ako ang kasama mo?" Parang may napunit sa mukha ni Isabela. Isang iglap lang, pero nakita yon ni Rafael. Isang ngiti ang sumunod, pero hindi na ito ang nangiting kilala niya noon. "Because you're busy," sagot niya. Pa-cute, pero hindi na epektibo. "Alam ko naman na mahalaga ang kumpanya. Hindi sapat yon." Napatingin si Isabela sa bintana. Kita ang pagkataranta. Bihira niya makita iyon sa babaeng ito na sanay sa spotlight at drama. "Rafael?" Unti-unti niyang sabi, "Hindi ba't sinabi kong hindi ko gusto ng hospital visits? Trauma kasi." "Trauma?" Umusok ang boses niya, hindi dahil sa galit, kundi sa pagdududa. "Trauma, pero nagawa mong maglakad ng naka-stiletto heels kahapon?" Nanlamig ang balat ni Isabela. "Trauma pero nakipag-party ka last week?" Mas nanigas si Isabela. "Trauma, pero kaya mong magpabango ng sobrang tapang na hindi makakayanan ng mga buntis?" At doon, tumama ang unang pader ng pagtatanggi. "Are you accusing me?" Mataas ang boses, nanginginig. "Hindi," malamig na sagot ni Rafael. "Nagtatanong ako." Pero ang totoo, nagsisimula na siyang magduda. Lalo pa nang maalala niya ang isang bagay. Noong araw na nagpunta si Lara sa kusina, sinasabi nitong may nalalasahan siyang alak sa baso ni Isabela. Alak? At buntis daw siya? Pakatapos ng katahimikan, bigla na lang sumigaw si Isabela. "Rafael, hindi ako magsisinungaling tungkol dito. Hindi mo ako pwedeng pagdudahan." Napaluha siya, pero may halong galit. "At kung ayaw mong panindigan ang anak natin, fine, I'll leave."
At sasabihin ko sa lahat, wala kang aalisan. Putol ni Rafael, mariin. At walang kahit sinong lalabas ng mansyon hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Dahan-dahang kumapal ang tensyon sa hangin. Hindi na ito usapan ng mag-asawa. Ito ay usapan ng dalawang taong parehong may tinatago. At kahit umiiyak si Isabela, isang bagay ang hindi nakaligtas kay Rafael. Wala siyang hawak na tiyan. Wala man lang kahit subconscious na pagprotekta rito. Para sa isang buntis, imposibleng hindi. At noon niya naramdaman ang hindi niya dapat maramdaman. Mas naniwala siyang inosente si Lara kaysa buntis si Isabela. Nakahawak pa rin si Lara sa maliit na sobre na ibinigay ni Mira, ang kopya ng appointment log at isang nakaprint na screenshot ng ultrasound ni Laika. Nakaupo siya sa maliit niyang mesa sa inuupahang kwarto. Kandila lang ang ilaw. Mahina ang ulan sa labas, pero para kay Lara, parang bagyong nagbabadya. Hawak niya ang larawan ng ultrasound. Inilapit niya iyon, inikot-ikot. Gustong hanapin ang kahit anong tanda na nagkakaiba ang dalawang bersyon. Pero iisa ang angle, iisa ang sukat, iisa ang liwanag, iisa ang bata. Ang bata ng kapatid niya. Lika! Bulong niya, may patak ng luha sa mata. Kung alam mo lang kung paano ka ginamit, kung gaano ka tinapakan, hindi ito pwedeng matapos sa luha. Hindi pwedeng takutin siya ni Isabela habang siya mismo ay nakatuntong sa kasinungalingan. Tumayo si Lara. Inalagay ang folder sa ilalim ng unan niya at huminga ng malalim. Ito na. Ito na ang unang gabi na hindi na ako magpapatalo. Kinabukasan, sinamahan siya ni Mira pabalik sa klinik. Pero hindi para muling makinig, kundi para simulan ang unang hakbang. Ang pagkuha ng trace evidence. May plano na sila. Delikado. Makapal. Hindi bagay sa mabait na Lara, pero wala na siyang pagpipilian. Sumilip sila sa hallway. Malinis, puti, walang tao. Si Dr. Ignacio ay nasa kabilang wing at based sa schedule, lalabas siya sa loob ng 10 minuto para sa isang admin meeting. Mabilis lang tayo, sabi ni Mira. Kapag pumasok ka sa opisina niya, hanapin mo yung pink folder. Doon nakalagay ang mga sinasabing maternity records niya. Napasinghap si Lara. Bakit pink? Kasi iyon ang folder ng mga VIP clients na may confidentiality package at isa si Isabela ron. Tumango si Lara. Kailangan niyang maging mabilis. Kailangan niyang maging matapang. At kailangan niyang maging maingat. Pumasok si Mira sa nurse station para kunwari ay mag-update ng files. Samantala, naglakad si Lara sa koridor ng tahimik. Halos hindi humihinga. Ang bawat yapak niya ay may bigat. Pero hindi siya nagdalawang isip. Pagdating niya sa door ni Dr. Ignacio, dahan-dahan niyang binuksan, unlocked. Mabilis siyang pumasok at sinara ulit ang pinto. Ang amoy ng pabango at disinfectant ay halong-halo sa loob. May mahabang mesa, 2 drawer at isang shelf. Pink folder. Pink folder. Bulong niya habang mabilis na naghahanap. Tumalon ang puso niya nang makita niya ang isang hanay ng mga folder sa shelf. Blue, green, yellow. At sa pinakailalim, pink. Kita. Bulong niya nanginginig ang kamay. Hinila niya ang folder at agad niyang binuksan. Nandoon ang mga resibo ng cash payments na walang pangalan. Mga ultrasound na hindi kapani-paniwalang pareho ng layout, format, at lighting. Mga forged signatures at nasa ilalim, isang envelope na may nakasulat, I. Almeda. Maternity package. Binuksan niya ang envelope at halos mabitawan niya nang makita niya, hindi ultrasound. Isa itong resibo mula sa Cosmetic Medical Prosthetic Center na may picture sample ng silicone pregnancy bump at nakasulat, full belly silicone prosthetic. 6 months simulation. Hindi na niya napigilan ang luha. Wala siyang hiya. Bulong niya, nanginginig ang boses. Ginamit niya ang anak ng kapatid ko. Tapos, may ganito pa siya.
Kinuha niya ang phone niya at mabilis na kinuna ng litrato ang bawat papel. 1, 2, 5, 15. Tapos narinig niya ang tunog ng sapatos sa hallway. Tumigil siya. Nanlamig ang buong katawan. Papunta sa pinto. Agad niyang isinara ang folder, isiniksik sa shelf at nagtago sa likod ng kurtina malapit sa bintana. Tumunog ang door handle. Click! Bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Ignacio. Hawak ang isang tasa ng kape. Halatang masama ang mood. Nakakainis. Bulong niya. Ang hirap i-manage ng mga ganitong kliyente. Kung hindi lang sa laki ng binabayad. Huminto siya sa harap ng mesa. Nagkaluskos ng papel. Mula sa likod ng kurtina, halos hindi makahinga si Lara. Pero pagkatapos ng 2 minuto, lumabas siya ulit para mag-attend ng meeting sa kabilang wing. Bumulaga ang lungkot at kaba sa dibdib ni Lara. Pero nanatili siyang nakatayo hanggang sa mawala ang echo ng sapatos ni Ignacio. Paglabas niya ng opisina, parang nanlambot ang mga tuhod niya. Inalalayan siya ni Mira palabas. Lara, anong nangyari? Ang tagal mo. Naibuga niya ang isang habol hininga. Nakuha ko. May kopya ako. Ng lahat. Gabing iyon, habang naglalakad siya pauwi, tumunog ang cellphone na niya. Hindi pangalan, kundi unknown number. Kinabahan siya pero sinagot. Hello? Isang boses babae ang sumagot. Mahina, pero parang nakangisi. Ang sipag mo ngayong araw, Lara. Nalaglag ang puso niya. Si Isabela. Kung ako sa'yo, patuloy ng boses, titigil-tigil na ako. May mga bagay na hindi dapat pinakikialaman ng mga taong mababa. Bumagsak ang pighati at takot sa dibdib ni Lara, pero hindi siya nagpakita ng kahinaan. Hindi ako natatakot sa'yo, sagot niya, mahina pero matatag. Tumawa si Isabela, malamig. Huwag kang mag-alala, hindi pa naman kita gagalawin. May maikling katahimikan. Sa ngayon, beep. Napatigil si Lara sa gitna ng kalsada. Hawak ang cellphone, nanginginig ang kamay. Pero hindi na siya umatras. Hindi na siya tatakbo. Kung tinutukan siya ni Isabela, lalo siyang lalaban. Hindi mapakali si Rafael buong gabi. Parang hinahabol siya ng sarili niyang konsensya habang nakahiga sa malaki niyang kama na dati ay nagbibigay ng pahinga. Pero ngayon ay parang bato, malamig, mabigat, walang yakap ng kapayapaan. Tinitigan niya ang kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang huling tingin ni Lara bago siya pinatalsik. Hindi yun tingin ng isang magnanakaw. Hindi yun tingin ng taong may tinatagong masama. Iyon ay tingin ng taong sinaktan ng walang laban. Napatiimbagang si Rafael. Bakit ako nagpadala agad? Bakit ko siya hinusgahan base sa salita ng taong matagal nang hindi ko kilala? Umupo siya sa gilid ng kama, pinisilang sentido. Madilim ang buong kwarto, pero mas madilim ang loob niya. Maya-maya, may katok sa pinto. Sir? Boses ni Mang Romeo, mahina at nag-aalinlangan. Pasok! Sumilip ang driver. May daladalang maliit na kahon. Sir, nakita ko po to sa laundry room. Hindi ko alam kung importante, pero nakita kong galing to kay Ma'am Isabela. Tumaas ang kilay ni Rafael. Anong laman? Inilapag ni Romeo ang kahon sa kama. Nang buksan ni Rafael, bumungad ang isang maliit na zip bag. At sa loob nito, ang isang silicone padding, kulay beige, malambot. Hubog na parang bahagi ng katawan. Napakunot noo si Rafael. Oh, ano to? Sir, mukha pong bahagi ng... Hindi matapos ni Romeo ang salita. Pero sapat na yon. Prosthetic, pregnancy bump padding. Nanigas ang katawan ni Rafael, sandaling napalunok si Romeo. Sir, nakita ko pong nakalagay yan sa hamper ni Ma'am Isabela. Parang itinago pero naiwan. Hindi na nakapag-isip si Rafael. Nag-init ang batok niya. Tumayo siya bigla, galit, gululat.
at takot ang sabay-sabay na rumagasa sa dibdib niya. Romeo, seryosong utos niya, magbukas ka ng mata. Huwag kang matatakot. Pero kung may makikita ka pang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Tumango si Romeo. Kita ang pag-aalala sa mukha nito. Sir, mag-iingat po kayo. Iba po ang galawan ni Ma'am Isabela. Hindi po siya titigil hanggat nakukuha niya ang gusto niya. Tumango si Rafael at paglabas ni Romeo, naiwan siya na parang nilalamon ng hindsight. Paulit-ulit bumalik ang mga palatandaan. Ang hindi makatwirang paglaki ng tiyan ni Isabela, ang pag-inom niya ng alak noong gabi bago ang gulo, ang mga high heels, ang biglaang singil na 5 milyon, ang bracelet na nawala. Pero parang masyadong mabilis na tagpuan sa kwarto ni Lara. Pinagdugtong-dugtong niya ang lahat. May nilalaro si Isabela at ginamit niya ako bilang piyon at mas masakit sa lahat. Ginamit ko si Lara bilang collateral damage na paupo siya ulit, hawak ang padding na parang nagbabaga. Isabela, bulong niya, puno ng panggigigil. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Kinagabihan, hindi siya mapakali. Kaya bumaba siya sa sala, umupo sa malaking sofa, at binuksan ang CCTV monitor ng buong mansyon. Hindi niya ugali ang magbukas nito ng direkta. Lagi niyang ipinapaubaya sa security team. Pero ngayong gabi, may hinahanap siya. Binalikan niya ang footage noong araw ng pagkawala ng bracelet. Pinanood niya si Lara habang pumapasok sa kwarto. Normal, tahimik, nakayuko, walang sumisingit na kilos. Fast forward. Pumasok si Isabela ilang minuto pagkatapos ni Lara. At sa isang maikling sandali, na halos di niya makita kung hindi niya ni-zoom, may inilagay si Isabela sa drawer, parang maliit, parang kumikinang, at doon tumigil ang mundo ni Rafael. Pinaiikot niya ang video, ni-zoom ulit, ni-replay. Hindi yun malinaw dahil sa angle, pero sapat para makita na ang kamay ni Isabela ay sumilay sa direksyon ng drawer bago siya gumawa ng drama. Naramdaman ni Rafael ang panginig ng dibdib niya, hindi dahil sa galit lang, kundi dahil sa guilt na ngayon ay parang bagyong lumulunod sa kanya. Inakusahan ko si Lara sa kasalanan ng ibang tao. Pumikit siya, humigpit ang kamao. Pagdilat niya, matalim na ang mga mata niya. Enough! Tumayo siya. Parang may bagong lakas. Hinila niya ang coat, kinapa ang susi, at lalabas na sana nang biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Isabela, naka-night dress, hawak ang cellphone, nakangiti ng mapanlinlang. Oh, alis ka? Tanong niya. Kunot-kunot ang noo. Tiningnan siya ni Rafael malamig. Anong pinupuntahan mo ngayon ng ganitong oras? Dagdag ni Isabela, kunwari inosente. May kailangan akong ayusin. Matigas na sagot niya. Lumapit si Isabela. Hinawakan ng braso niya. Nakangiti pero halata ang tensyon. You're acting strange, Rafael. Mahinang sabi niya. Is this about the baby? Hindi kumurap si Rafael. Isabela. Mababa ang boses niya. May tatanungin ako. Gumiti si Isabela. Pero ang nangiting yon ay parang pintura na natutuklap. Hindi na makapagtago ng takot. Ano yon? Saan ang OB mo? Nanlaki ang mata ni Isabela. What? Hindi mo kailangang magsinungaling, mariing sabi ni Rafael. May nakita ako sa CCTV, may nakita ako sa laundry room, at may hindi ako nakita kahit isang araw. Ang natural na kilos ng isang babaeng 6 na buwan ng buntis. Umurong si Isabela. Kita ang panginginig ng baba niya. Rafael, please, hindi mo naiintindihan. Kung hindi ka nagsisinungaling, putol niya, samahan mo ako bukas sa isang tunay na OB. Ngayon din tayo magpa-check. Napaluha si Isabela, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot at galit. Rafael, you can't force me. I can. Malamig niyang sagot. At gagawin ko. At unang beses mula nang magsimula ang gulong ito,
Kinabahan si Isabela. Pag-alis niya ng mansyon, nakahawak pa rin si Rafael sa padding sa loob ng bulsa niya. Ang bawat hakbang niya palabas ng gate ay may iisang layunin. Hanapin si Lara, humingi ng tawad, at alamin ang buong katotohanan. Kahit gaano kasakit, nakatayo si Lara sa tapat ng maliit niyang salamin, suot ang lumang jacket, buhok nakapusod ng mahigpit. Hindi dahil malamig ang gabi, kundi dahil kailangan niyang magmukhang ibang tao, isang taong hindi madaling makilala sa CCTV ng klinika. Sigurado ka na ba dito? Tanong ni Mira mula sa pintuan. May hawak na maliit na flashlight at pouch ng mga gamit nila. Wala na tayong atrasan, sagot ni Lara, malalim ang hinga. Kung hindi ko ito makukuha ngayon, bukas, baka mawala na lahat ng ebidensya at gagawa na naman si Isabela ng bagong kasinungalingan. Tumango si Mira, kita ang kaba sa katawan nito. Lara, kung mahuli tayo, hindi lang trabaho ang mawawala sa akin. License ko, buhay ko. Humakbang si Lara palapit, hinawakan ng kamay ng kaibigan. Mira, hindi ko hihilingin ang tulong mo kung may ibang paraan. Pero ikaw lang ang taong pinili kong pagkatiwalaan. At pangako ko, hinding-hindi kita iiwan kahit anong mangyari. Sandaling tumahimik si Mira, bago ngumiti ng mahina. Gaga ka talaga. Hikbi nitong natatawa. Pero sige, tara na. 11:47 p.m. Evergreen Women's Clinic patay. Ang ilang ilaw sa hallway. Bukas lang ang mga emergency bulbs na nagbibigay ng mapulang liwanag. Tahimik ang buong gusali, maliban sa tunog ng aircon na humuhuni ng mahina. May guard sa labas, pero iyon lamang. Walang nurse, walang pasyente, walang ibang tao. Naglakad silang dalawa sa side entrance kung saan may keypad lock. Mabilis na tinipan ni Mira ang code. Beep! Unlocked. Pagpasok nila, kumapit agad ang lamig sa balat ni Lara. Para siyang pumasok sa kuweba ng mga lihim, isang lugar na hindi dapat pinapasok ng ordinaryong tao. Dito, bulong ni Mira habang inaabante ang flashlight. Inikot nila ang hallway hanggang makarating sila sa opisina ni Dr. Ignacio. Ngayon ay madilim, sarado, pero hindi naka-double lock. Ready? Tanong ni Mira. Ready? Sagot ni Lara. Pagbukas nila ng pinto, sumalubong ang amoy disinfectant at perfume na iniwan ni Ignacio. Parang hindi nagbago mula kagabi, pero ngayon may kasamang halong kaba. Agad silang naghahanap. Pink folder, ultrasound files, at kung may belly prosthetic dito, kukunin natin, sabi ni Lara. Hinila niya ang drawer. Wala. Tiningnan niya ang ilalim ng mesa. Wala rin. Shelf. Wala pa rin. Napapitlag si Mira. Lara, yung cabinet sa gilid ng dingding, yung may lock, nilapitan niya yon. Kahoy na makapal, may maliit na padlock. Alam mo ang susi? Hindi. Pero humugot si Mira ng maliit na emergency key kit na pang-open ng lock. Bawal to. Pero kailangan. Tumayo si Lara sa tabi habang binubuksan ni Mira ang lock. Nag-click. Bumukas ang cabinet. At doon, parang tumigil ang oras. Sa loob ng cabinet, isang malaking silicone prosthetic bump, kulay beige, size 6 months. 3 envelope labeled I. Almeida, medical copies. Isang resibo na may pangalan ng Cosmetic Medical Prosthetic Center. Isang USB drive. At sa isang sulok, isang diamond bracelet. Ang bracelet na dahilan ng pagkatanggal niya sa trabaho. Napatakip si Lara sa bibig niya. Umagos ang luha bago pa niya mapigilan. Mira! Nanginginig niyang bulong. Ito yun. Ito yung bracelet na sinabing ninakaw ko. Tama ako, sagot ni Mira. Galit ang boses. Si Isabela ang nagtago. Pero wala silang oras mag-emote. Kunin mo lahat, bulong ni Mira. Hindi natin alam kung kailan babalik si Ignacio.
Kinuha ni Lara ang prosthetic. Naramdaman niya ang bigat nito. Parang may sariling kabuktutan ng bagay na yon. Isang palaisip na ginamit para lokohin ang isang buong buhay ni Rafael. Kinuha niya rin ang envelopes at bracelet. Habang ginagawa nila yon, tumunog ang creak mula sa hallway. Pareho silang nanigas. May tao. Dahan-dahang pinatay ni Mira ang flashlight. Hinila niya si Lara sa likod ng cabinet. Huminto ang tunog. May naglakad sa hallway. Mabagal, mabigat ang hakbang. Tok! 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 Tindig balahibo si Lara. Mira! Bulong niya halos wala ng boses. Guard ba yan? Umiling si Mira. Hindi. Guard naka-station sa labas. Hindi siya nagro-ronda dito. Ibig sabihin, si Dr. Ignacio o si Isaba. Lumapit ang mga hakbang. Huminto sa tapat ng pinto. Naramdaman nilang bumukas ang door handle. Pero nakalak ang pinto. Tumigil ang tao sa labas. Suminghot. Parang inaamoy ang paligid. Tahimik. Ngunit ramdam ni Lara. Nararamdaman siya ng taong iyon. Nararamdaman ang presensya nila. Tok. Tumigil ulit. At biglang, tok tok tok. Malakas. Mabilis. Parang galit. Napasigaw si Mira sa sobrang gulat. Pero natakpan ni Lara ang bibig niya bago pa marinig. Naririnig ko kayo. Malamig na boses ang sumingit mula sa labas. At doon bumagsak ang mundo ni Lara. Hindi boses ng doktor. Boses ni Isabela. Lumabas kayo, sabi nito. Pabulong pero puno ng pananakot. Alam kong nandyan kayo. Napakapit si Lara sa braso ni Mira. Nangangatog silang dalawa. Tumikhim si Isabela. Akala niyo ba? Hindi ko alam na may balak kayo. Tumawa siya ng mahina. Sige, magtago pa kayo. Pero tandaan niyo to. Lumapit ang bibig niya sa siwang ng pinto. Hindi ako ang talo rito. At tumahimik ang buong hallway. Wala nang hakbang. Wala nang boses. Tahimik ulit. Pero alam ni Lara ang isang bagay. Hindi yun pag-alis. Iyon ay warning. Pagbabanta. At simula ng mas malaking gulo. Hinila niya si Mira. Mahigpit ang hawak. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Makalabas sila sa emergency exit sa likod ng gusali. Hingal. Takot, nanginginig. Pero hawak nila ang ebidensya. Ang ebidensyang maaaring magbagsak kay Isabela. Pagdating nila sa kanto, huminto si Lara, hinihingal. Lara, safe na ba tayo? Tanong ni Mira, halos himatayin. Tumingin siya sa mga papel, prosthetic, bracelet. Hindi pa, sagot niya. Tumaas ang dibdib niya, uminit ang dugo, tumalim ang mata. Pero sa wakas, humigpit ang hawak niya sa envelope. Hawak ko na ang sandatang kaya niyang ikatakot. Hindi sanay si Lara na pumasok sa isang lugar na may marmolang sahig at salaming pader na parang hotel. Pero ngayong umagang ito, naroon siya sa loob ng maliit na conference room sa law firm. Kasama si Mira, nakaupo sa pinakadulo, pilit pinaliliit ang sarili. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Rafael, naka-dark suit, seryoso ang mukha. Sa tabi niya, 3 abogado. Sa tapat nila, si Isabela, nakaputing dress, parang santa. Pero sa mga mata ni Lara, siya pa rin ang babaeng nagtapon ng buhay niya sa isang salita. Tahimik ka lang ha? Bulong ni Mira sa kanya. Huwag kang matakot. Nasa side na natin ang katotohanan. Hindi sumagot si Lara, pero mahigpit niyang hinawakan ang envelope. Sa kandungan niya, ang ebidensya mula sa klinika. Parang doon nakapatong ang buong buhay niya. Pumasok ang senior lawyer at nagsalita. Meeting na ito is for the record. Mr. Mercado is considering filing criminal amendi, civil cases for fraud and extortion. Miss Almeida, bibigyan ka namin ng pagkakataong magsalita at magpaliwanag. Umikot ang tingin ni Isabela sa lahat. Saglit na tumigil sa mukha ni Lara at sa isang segundo, nakita niya ang dati nang kilala. Malamig, mapanganib. So, simula ni Isabela, may kasamang nangiti. This is all because of the maid? Napayuko si Lara, pero naramdaman niyang kumilos si Rafael.
Hindi. Mahinahon pero matigas ang boses niya. Ito ay dahil sa ginawa mong kasinungalingan, Isabela. Tumawa siya, matinis. Kasinungalingan? Buntis ako, Rafael. 6 na buwan. Hindi ka buntis. Tahimik ang buong silid. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang pink folder at itinulak sa gitna ng mesa. Pagod na ako sa paliwanag, sabi niya. Hayaan nating ang mga papel ang magsalita. Isa-isang binuksan ng abogado ang folder. Fake medical reports, resibo ng silicone prosthetic, logbook na may pangalan ni Isabela at ng korap na doktor, at sa huli, ang diamond bracelet na ginamit para ibintang kay Lara. Napasapo sa bibig si Mira, si Lara nanigas. Parang naririnig pa niya ang sigaw ni Isabela noong araw na yon. Nandito ang bracelet nang pumasok ka. Ngayon, ang bracelet na yon, nakahiga sa gitna ng mesa. Wala nang drama. Wala nang palakpakan. Pure na katotohanan lang. Miss Almeda, sabi ng abogado, nakita po sa klinik ang resibo ng silicone belly prosthetic na naka-encode sa pangalan mo, kasama ang mga fake reports na ginamit mo sa negotiation ng $5 million na settlement. Nakuha rin ang bracelet sa opisina ng doktor na kausap mo. Tapos, singit ni Rafael, may kopya kami ng CCTV kung saan makikitang ikaw ang naglagay ng bracelet sa drawer ni Lara bago ka sumigaw. Umikot ang tingin ni Isabela. Unti-unting nababasag ang fasad. That's not... This is manipulated. Photoshop. Conspiracy. Bulyaw niya. Hindi na uso yan. Mahinang tugon ni Rafael. Alam mo kung anong uso ngayon? Accountability. Tumawa si Isabela, pero lumuluhana. Accountability? Sigaw niya. Ikaw ang nawala noong nawala ang anak natin, Rafael. Ako yung mag-isa sa ospital. Ako yung iniwan mo. At ngayon, sasabihin mong ako lang ang mali. Masakit sa dibdib ni Lara ang marinig iyon. Totoo, may sugat si Isabela. Pero, Ma'am, hindi napigilan ni Lara ang magsalita. Mahina, pero malinaw. Lahat ng sakit ninyo, hindi po yun lisensya para sirain ang ibang tao. Lumingon ang lahat sa kanya. Kinabahan siya, pero nagpatuloy. Hindi ko kayo inagawan ng asawa. Hindi ko hiniling na paniwalaan ako ni Sir. Pero hindi ko tatanggapin na tawagin ninyo akong magnanakaw. Kasi hindi ako yon. Hindi ako perpekto. Pero hindi ako magnanakaw ng bracelet. At lalong hindi ako magnanakaw ng bata sa ultrasound ng kapatid ko. Napatigil si Isabela. Anong sinabi mo? Paos niyang tanong. Inabot ni Lara ang print ng ultrasound ni Laika. Itinapat sa fake copy sa folder. Ito po ang ultrasound ng anak ng kapatid ko, si Laika. Paliwanag niya, nanginginig ang boses. Nawalan siya ng baby. At ang image na to, ginamit niyong template sa fake pregnancy ninyo. Tahimik ang silid. Parang saglit na huminto ang oras. Ginamit ninyo ang patay na anak ng kapatid ko. Dagdag ni Lara. At sa wakas, pumatak ang luha niya. Para gumawa ng kasinungalingan at humingi ng 5 milyon. Napaatras si Isabela sa upuan. Sa unang pagkakataon, wala na siyang salita. Miss Almeda, masukat na sabi ng abogado ni Rafael, we can proceed to criminal charges, falsification, attempted estafa, conspiracy with a medical professional. Malinaw ang kaso. Pero may option ka. Dahan-dahang tumingin si Isabela sa kanya. Option? Halos pabulong. Yes, sagot ng abogado. Pumirma ka sa kasunduan na 1. Babawiin mo ang claim na buntis ka sa isang legal statement. 2. Papayag kang ma-audit ang accounts na may kinalaman sa settlement. 3. Lalagda ka sa kasulatan na hindi ka maglalapit kay Mr. Mercado at kay Miss De La Vega, personally o sa media. Kapalit nun, the company will not actively pursue maximum publicity and criminal sentence. Bahala na ang korte sa lesser penalty. Parang awa niyo na po. Bulong ni Dr. Ignacio halos maiyak. Ma'am, pumirma na kayo.
Hindi ko na kayang makulong. Tumahimik ka! Sigaw ni Isabela, pero hindi nabuo ang boses. Tumingin siya kay Rafael. Ganun na lang yon? Pabulong niyang tanong. After everything, pipirma lang ako? Tapos tapos na? Hindi ako agad nakasagot. Hindi tapos ang sugat. Mahinahon kong sagot. Pero tapos na ang panloloko. Tumayo ako, lumapit sa papel, pumirma sa parte ko bilang complainant. Kahit anong pirma ang gawin mo. Dagdag ko, hindi na mabubura ang ginawa mo kay Lara. Hindi ko na mababalik ang tiwala na sinira ko. Pero simula ngayon, hindi na kita hahayaang sirain pa siya. Nag-angat ng tingin si Lara. Nagulat. Si Isabela, tahimik na umiiyak, eyeliner halos kumalat sa pisngi. Huminga siya ng malalim. Kung pipirma ako, mahinang sabi niya, hindi na ba lalabas ang pangalan ko sa media? Hindi kami ang maglalabas, sagot ng abogado. Pero hindi rin namin mapipigilan ng authorities kung may leak na naganap na. Natawa si Isabela. Mapait. So talo pa rin ako. Tumingin siya kay Lara. Congratulations! Bulong niya. Nanalo ka. Umiling si Lara. Umiiyak na rin. Hindi po ito laro. Sagot niya. Wala pong nanalo sa ginagawa niyo. Lahat po tayo talo. Matagal na nakatulala si Isabela bago sa wakas. Kinuha ang ballpen. Mahigpit ang hawak. Nanginginig ang kamay. At sa harap naming lahat, pumirma siya. Parang may bumagsak na malaking pader sa dibdib ni Lara. Hindi dahil masaya siya sa pagbagsak ni Isabela, kundi dahil sa wakas. Hindi na siya magnanakaw sa papel ng mayayaman. Pagkatapos ng meeting, palabas na sina Lara at Mira ng building nang abutin ko siya. Lara, tawag ko. Huminto siya, pero hindi agad lumingon. Hindi ko kayang burahin ang lahat ng sakit na dinulot ko sa'yo. Sabi ko, huminga ng malalim. Pero kung papayag ka, gusto kong magsimula sa isang bagay. Dahan-dahan siyang humarap. Anong bagay, sir? Ngumiti ako. Bahagya lang. Una, huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang. Namula siya, napatigil. Pangalawa, tumingin ako sa mga mata niya. Tapat. Gusto kong itama kung paano kita tinitingnan. Hindi bilang kasambahay, hindi bilang biktima, kundi bilang babaeng nagligtas sa akin sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Namigat ang dibdib ni Lara, pero sa unang beses matapos ang matagal na panahon, may kaunting gaanan na rin. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Bulong niya, pero salamat dahil ngayong araw, pinanindigan niyo na hindi ako magnanakaw. Napangiti ako. At hindi na mababago yon. Sa labas, sumisikat na ang araw. Maliwanag, mainit, parang panibagong simula. At habang naglalakad kami palabas ng gusali, magkahiwalay pa rin ang kamay, pero magkatabi na ang mga hakbang. Alam kong tapos na ang isang kabanata ng gulo at tahimik na, dahan-dahang. Nagsisimula ang kwento namin